umaga po sa bawat sa atin. Itatanong ang kapatiran, is there anything too hard from God? Mahirap po sa Panginoon. Walang mahirap sa Panginoon. Dahil sa Panginoon. Kung sinaakala natin mahirap ang Panginoon, baguhin tayo, kakamali tayo. Tayo may mahirap gawin. Mahirap tayong sumunod. Madalas po sa atin mahirap sumunod. At mahirap sa atin minsan makuha ang pabor ng ating Panginoon. Dahil may mga circumstances sa sarili natin mismo, natin makuha yung favor ng ating Panginoon. Ay yung pagsang-ayon, yung pag-ibig sa atin ng Panginoon sa lahat ng bagay. Pangako naman ng Panginoon ay siya ay sumasa atin even at the end of the world. Pero ano yung mga conditions na mayroon na napapaloob doon na ang Panginoon ay sumasa atin? No? Ano yung mga pagkakataon na yung pangako ng Panginoon na sinabi niya na siya ay sumasa atin? No? Tandaan natin, hindi lahat ng mga naniniwala o mayroong paniniwala sa Panginoon ay sumasa kanila ang Panginoon. Dati, madaling sabihin, maraming nagsasabi na nasa kanila ang Panginoon, maraming nagsasabi mahal nila ang Panginoon. Subalit, ang tanong, meron ba silang katangian na nakikita natin sa salita ng Diyos upang ang Panginoon ay makuha nila yung favor? No? Makuha nila yung favor ng ating Panginoon. So, ito ang ating pag-aaralan. Magandang umaga po muli. Magandang umaga po dyan sa inyo na nanonood po sa kanilang tahanan. Luke chapter 1 verse 26 hanggang 28. Luke chapter 1 verse 26 hanggang 38. Sundan nyo na lamang po ako at aking babasahin. In verse 26, sabi diyan, and in the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto a city of Galilee, named Nazareth, to a virgin espoused to a man whose name was Joseph, of the house of David, and the virgin's name was Mary. And the angel came in unto her and said, Hail thou that art highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind what manner of salutation this should be. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shalt call his name Jesus. He shall be great, and he shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. And he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. Then said Mary unto the angel, How shall this be, seeing I know not a man? And the angel answered and said unto her, The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the highest shall overshadow thee. Therefore also that holy thing shall be born of this shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her, who was called barren. For with God nothing shall be impossible. And Mary said, Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Ay pa naman manalangin. Aming Diyos, dakila sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umaga ito. Maraming salamat sa meeting, specials, at sa iyong salita sa aming nabasa ngayon. Naging sa presensya pa ng mga kapatiran na nandito ngayon sa inyong Covenant House and even sa kanilang mga tahanan na nanonood ko via live stream.
Maray ko po, Diyos, may utusanin ba ng Espiritu sa paggamit ng salita sa mga ito. Patawad po, Diyos, sa aming mga pagkakasala ng mga sa iyo. Napagdalangin sa Panginoon Jesus. At yung makakaupo na po. Favor with God. Favor with God. So, makita natin dito, beginning from verse 26 hanggang verse 33. This is a very common familiar verse, mga kapatid, sa bawat ito sa atin, that dito in-announce ang kapanganakan ng ating Panginoong sa Kristo. At dito inihanda ang lahat ng mga kailangan, mga sinasabi na natin kung gagawa tayo ng isang bagay, mga materyales. Inihanda, inilatag na, at lahat ng plano ng Panginoon ay ibinigay na at itinupad na rito. Kita natin, sabi niya, and the 6th month, the angel Gabriel was sent from God unto the city of Galilee named Nazareth, to a virgin spouse to a man whose name was Joseph. Pati ito si Joseph, ito ginawa ito santo. Nagkaroon to ng simbahan sa Meren Cubao. Saint Joseph. Siguro for 31 years ako nabubuhay ngayon. Nakadalo kami doon mga twice na pa. Dalawang beses kami doon. Pagkatapos kami pumunta doon, pupunta kami doon sa Cubao, sa Fiesta Carnival. Sa Cubao. Pero kami, mag-carnival kami. Pero kami magsimba sa Saint Joseph. So ito yung asawa ni Mary dito, Ito katakataka yun, Kung tatawagin nila mama si Mary, bakit hindi nila tinawag ni Papa si Joseph? Samantalang ang asawa ni Mary doon ay si Joseph. Yun yung Joseph? Joseph the Dreamer. Okay, so sabi niya, and the angel came in unto her and said, Hail thou art highly. Sabi niya, tingnan niyo po, nung dumating ang anghel kay Mary, sabi niya, Hail, thou that art highly favored. Highly favored. Ibig sabihin, kapatid, you are, pagsalita, you are very fortunate. Ikaw ay mapalad. Ikaw ay mapalad. The Lord is with thee. Bakit ikaw ay mapalad? Because the Lord is with thee. Blessed art thou among women. So sa lahat ng babae, diba, ito nga dinadasal ng RC, na pinagpala sa lahat. Sinasabi naman talaga ng salita ng Diyos. Kasi Maria ay pinagpala sa lahat ng mga babae. Sapagkat ang Panginoon ay sumasa kanya ng mga oras na ito, mga kapatid. At may kita natin na nakuha niya yung favor talaga ng Panginoon sa pagkakataon na ito. So, kung isipin, makikita natin dito, mga kapatid, if God is with us, we are so blessed. Kaya walang mananampalataya pwede magsabi sa kanya na yung salitang malas, yung salitang agrabyado, yung salitang dehado, yung salitang talo. Maaaring talo sa ibang bagay, pero pagdating sa buhay talaga natin, nasa atin ang Panginoon, we are so blessed. Kung mismo dinikta kay Maria, sabi niyan, thou art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Pinagpala ka sa lahat. Pinagpala sa lahat ng mga kababaihan, diba? May dasal na gano'n, And when she saw him, she was troubled at his saying, and cast in her mind, what manner of salutation this should be? Ganyan ka magsalita, sabi ni Maria. Bakit ganyan mo ako kinakausap? Anong klaseng pakikipag-usap yan? Parang puno-puno ng paggalang, puno-puno ng pagrespeto. Salutation. And the angel said unto her, Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive in thy womb, and bring forth a son, and shall call his he shall be great, and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of the kingdom there shall be no end. Kaya tanong kagad ni Mary, paano ko
please. Yung wala pa akong nakatabing lalaki. Diba? Sabi niya sa verse 24, diba? I know not a man. Although, meron siyang asawa, may papangasawa dito si Joseph. Pero, hindi pa sila nagsasama o hindi pa sila nagtatabi. Ano? Kaya sabi niya, paano ako mabubuntis? Wala pa akong nakakatabing talaga. Pero sagot sa kanya, in verse 35, when the angel answered and said unto her, the Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the high shall overshadow thee. Therefore also that the whole thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. So, makita natin yung virgin birth. Ano? Virgin birth ng ating Panginoon na kung saan ay natatangi lang. No? Pero hindi po biblical na tawagin pa rin na Virgin Mary. Si Mary ay virgin nung ipinanganak niya ang Panginoong Jesucristo. Pero hindi habang buhay, siya po ay nanatiling ganong estado kasi nagkaroon na sila ng anak ni Joseph. Tama po? So, ang punto pa rin natin dito mga kapatid, si Mary ay nagkaroon ng favor sa Panginoon. Kapag sinabi natin favor, mga kapatid, nagkaroon ng pagsang-ayon o nagkaroon ng pagkiling ang Panginoon kay Mary. Nagkaroon ng pagkiling. Now, katulad po ni Maria, tayo rin, mga kapatid, pwedeng makakuha o magkaroon ng favor sa Panginoon o biyaya galing sa Panginoon. Paano? Pagaya ni Maria, may mga nagawang paraan. Tignan niyo po ang Diyos talaga yung makabagay. Now, ano po dapat natin gawin? Nang bago ko po ituloy, ibig po ba natin magkaroon tayo ng favor sa Panginoon? Ano? Ibig ba natin magkaroon ng ang Panginoon ay magkaroon ng pagkiling sa atin? O yung tipong, parang maramdaman mo na ang Panginoon ay sumasa iyo talaga at ikaw ay sumasa Panginoon. Ano? Now, ano po dapat natin mga gawin? Una mga kapatid, hindi po pwedeng ang Panginoon o makuha natin ang favor ng Panginoon without believing and trusting. Ano? So, believe and trust God. That is number one na dapat natin gawin. Ano? We need to believe and trust God. In verse 37, may kita natin dyan. Sabi ng versikulo dito, for with God, nothing shall be impossible. Kaya sabi na awitin natin kapatid kanina, is anything too hard for God? Is anything too hard for God? Walang mahirap sa Panginoon, mga kapatid. Kasi sabi ng salita ng Diyos, dito po sa estado na ito, sa konteksto na ito, na kung saan si Elizabeth ay sinabi ng barren. Pero nag-conceive. Ano, ito po yung konteksto niya, no? Bakit sino nagpahintulot sa kanya? Ang Diyos. Kaya nasabi ng Panginoon dito ngayon in verse 37, for with God, nothing shall be impossible. No? Nothing shall be impossible. Kasi sabi sa verse 36, and behold, thy cousin Elizabeth, sabi niya yung pinsan mo, si Elizabeth, she had also conceived a son in her old age. And this is the 6th month with her. It was called barren. Tinawag na baog. Childless, ibig sabihin ng barren. Ngayon, nagkaroon at her old age. Kaya sinabi nga dito ng Panginoon, sabi ng salita ng Diyos dito, sabi ni Luke, for with God, nothing shall be impossible. So if we're going to believe and trust God, nothing shall be impossible. So credible ang ating Panginoon to believe and to trust. Because nothing shall be impossible to our God. Even yung sinabi ng tao, imposible na yung mga anak, sabi kay Elizabeth. Dahil yan ay matanda na, yan ay baog. Barren yan. Pero ang Panginoon niloob na magkaroon siya ng anak, kahit ang tao hindi mapigilan yun. Ano? So for us to
to gain the favor of God, we need to trust, we need to believe and trust God. Now, ang prinsipyo makikita natin dito at encouragement sa atin, if we have the favor of God, by trusting and believing, mga kapatid, kahit sinong tao, hindi mapigilan yan. Kung iyan ay kalooban ng Panginoon, kahit sino pa yung tao pumigil yan, sa plano ng Panginoon sa buhay natin, hindi yan mapipigilan. Kasi nga, ang Diyos ang nagtakda, ang Diyos ang nagtalaga. Kung iyan ay mangyayari sa atin, so be it, mangyayari talaga yan. Kahit sinong tao, hindi yan mapipigilan. Tama po? Paano natin nasabi? Saan natin nakita yung prinsipyo? Si Elizabeth, pinsan ni Maria, matanda na. Itinuring na barren, pero nag-conceive pa rin. Nagkaroon pa rin ng anak. Tama? So, ang punto mga kapatid, ganun eh. If we have the favor of God, walang makapipigil sa atin. Kaya it is so amazing mga kapatid that we gain the favor of God by believing and trusting in Him. Ano? By believing and trusting in Him. Maraming tao nagtatrabaho para sa kanilang sarili. They trying their very best para makuha nila yung gusto nila. Pero ganun madali lang mga kapatid eh. If we have the favor of God, hindi natin kailangan magtrabaho ng gusto. Kasi kung ibibigay ng ating Panginoon sa atin yan, makukuha natin yan. Anong dapat na natin hingin natin kung yan may talaga yung kalooban ng Panginoon. Minsan hindi na kalooban ng Panginoon sa atin, pinaghihirapan pa rin natin kunin. Ano? Minsan nauubos yung oras natin sa ganun, ano? Halimbawa na lang mga kapatid, sabi ko, pagkalipa, pagyaman, gusto mo yumaman talaga, pero hindi na plano ng Panginoon sa'yo yumaman ka eh. Hindi plano ng Panginoon sa'yo yumaman ka, halimbawa. Pero sinisikap kung gusto mo maging mayaman, dahil nakita mo yung ibang Kristiyano mayaman, gusto mo rin maging mayaman, eh paano kung hindi yun ang plano ng Panginoon sa atin? Isipin natin mga kapatid kung lahat ng tao mayaman, lahat ng tao may pera, wala na maglilinis ang poso na ito. Wala nang magkukuha ng mga basura natin kasi iisipin nila kaya nila magbayad eh. Kasi sinong babayaran nila ngayon kung walang magtatrabaho para sa kanila? Kaya binalansing maigi ng ating Panginoon. Ano? Ibinalansing maigi ng ating Panginoon ayon sa pangangailangan ng ibang tao. Ano? Hindi tayo ganun kayaman pero kailangan tayo ng mayaman. Tama po? Yung mga natutunan po nasa utility center natin, tulad yan, yung ating dumping site natin. Yung mga tao nandito yan na kapag kailangan ng mga tao mayaman, yan, napaka-importante nila. Sa mga lugar na yan, napaka-importante nila. Nung nag-lockdown, ang baho-baho ng paligid. Doon sa Princeville, dami-dami basura. Sa lugar namin, napakadaming basura. Ganun ka-importante rin yung mga nasa dumping site natin eh. Ano, kaya itinuturing sila mga frontliners. Eh ngayon, kung sabihin natin na ayaw na nila magtrabaho, paano na lang? Eh binabalansin maigi ng ating Panginoon ayon sa kanyang kalooban, ayon sa kanyang plano. Kaya kung hindi para sa atin, mga kapatid, hindi natin may victory. Unless, meron tayong favor ng ating Panginoon, malalaman natin kung saan tayo talaga nababagay. Kung sabi nila, Mama knows best, oh, God knows what is better and best for us. Paano pa na? We need to believe and trust God because for with God, nothing shall be impossible. Nothing shall be impossible. So, ibig sabihin pa hindi naman pala ako para din, hindi na lang ako magsusumikap. Hindi naman ibig sabihin ka ng kapatid. Paano mo malalaman if you are not believing and trusting God? So, we need to believe and trust God. Ano ho? Baka iniisip kasi, ang punto ko dito, kaya ko po nasabi, minsan, ang ibang kahit mananampalataya, nag-strive sila ng sobra-sobra just to gain more, pero pinagpapalit yung gawain para sa Panginoon. Just to gain more. Ano? Kung naniniwala tayo that God is rich, naniniwala ba tayo mayaman ng Panginoon natin? Naniniwala ba tayo that He owns everything? Naniniwala ba tayo that God can provide anything? Ano? Kung gano'n ang paniniwala natin mga kapatid, bakit marami po tayo nakikita mananampalataya,
o minsan kahit sa atin, pinagpapalit natin ang Panginoon sa mga bagay. Ano? Pinagpapalit natin. Kung naniniwala pala tayo that God can provide, bakit pinagpapalit natin ang Panginoon? No? Bakit kailangan ipagpalit ang Panginoon? Ano? Yung iba na nadi-distress, kakaroon sila ng pressure, nai-stress, nadi-depress. Lalo ngayon, ang daming nadi-depress, anxiety, dahil sa trabaho o sa pressure na dinudulot. Kahit sabi ko nga, kahit mananampalataya, ililigtas yan eh. Ililigtas yan eh. Pero doon natin kagad malaman natin, ma-check natin, meron ba tayong paniniwala at pagtitiwala sa Panginoon? Dahil kung meron, normal na nakaramdam tayo ng anxiety, ng distress, ng pressure, ano? Pero hindi normal na yung nararamdaman na yan, magtagal. Kasi merong sinabi ang Panginoon na ibigay natin sa Kanya mga pinagdadaanan natin. Yung mga anxieties natin, yung mga pasahan natin. Sabi ng Panginoon, ibigay natin sa Kanya. Ano? Ibigay natin sa Kanya, ibigay natin, ipasa natin, sabi nga ni Peter, no? Casting all your care. Paano yung agis nga yun, no? Casting. All your care. Care means anxiety. Ano, yung mga pag-iisip natin, nahihirapan tayo. May mga nahihirapan mag-isip. Saan ako makakakita ng trabaho? Napakadali lang, kapatid. Hindi po napakadali maghanap ng trabaho, pero napakadali kung sino lalapitan mo, lapitan natin ng Panginoon. Tama. Lapitan natin ng Panginoon. Sikapin natin, makuha natin yung favor ng ating Panginoon. Bahay mo at unang-una by believing and trusting in Him. Because nothing shall be impossible anymore. Maraming beses tayo na-reject. Ang iba sa atin, maraming beses na-reject sa trabaho. Pero ngayon, sabi ko, mahirap ngayon eh. Ang hirap maghanap ng trabaho kasi pandemya. Talaga? Yan ang sabi ng tao. Pero ang sabi ng ating Panginoon, nothing shall be impossible. Natutuwa nga ako sa testimony kahit unbeliever sinasabi, nagkapera kami kahit pandemic. Oo, talaga. Galing ano? Nagkapera sila kahit pandemic. Sabi ko, unbeliever to ah. Bakit yung believer hindi magawang mag-smile ng ganyan? Tama? Hindi magawa mag-smile ng ganyan. Ano? Kaya sabi sa inyo, katulad ni Maria, we can find favor or grace with God by believing and trusting God. Ano? So, providence of God. We can have the providence of God. We need to trust and obey. We need to have faith. Sabi ng awitin, no? For there's no other way to be happy with but to trust and obey. But trust and obey, magtiwala tayo. Hindi lang basta sumunod ka. Kasi pala mo, pwede ka sumunod pero di ka nagtitiwala sa natutusan. Paano masabi yun? Ano ba, may ginagawa ko? Sumunod ka. Sigurado ba siya dun? Parang hindi sigurado kung ginagawa natin eh, pero sumusunod ka. Kaya sinabi niya mga kapatid, we need to trust and obey God. Pinagtiwalaan mo yung salita ng Panginoon at sinunod mo yung salita ng Panginoon. Sabi ko nga mga kapatid, hindi mo masusolusyonan yung problema mo ng pagmumukmuk mo lang. Pagpupuyat mo lang, hindi nasusolusyonan yan. Ano? Hindi nasusolusyonan yan ng pagmumukmuk lang. Nakakatakot yung magmukmuk pa lang kung may kwarto ka, nagmumukmuk pa sa kwarto mo. Alam niyo ba maraming mga false religion ngayon na lumabas dahil sa pagmumukmuk? Paglabas, meron ng libro, may religion na siya. Ayoko po banggitin yung mga pangalan nito, pero ito po totoo. Ano, yung mga leader and founder po ng napakadami mga false religion ngayon, yung mga tinuturi na mga kulto, mga kapatid ngayon, sa panahon natin ngayon, nagsimula yan sa pagmumukmuk. Nagmukmuk sila sa kanilang mga kwarto, paglabas sila, may naisulat nila, at sasabihin nila, kinausap na sila ng Panginoon, at sabi ng Panginoon sa kanila, itatag nila ito. Lahat
pare-pareha sa pagtotoo ganun. Yung iba nakadampot ng salamin at pag sinusot yung salamin, parang kung napanood niyo po yung Spider-Man, yung Spider-Man, yung salamin po ni Tony Stark, merong something doon sa salamin ni Tony Stark, ang pangalan niya, si Edith. Si Edith, yun po ay satellite. Nakukontrol lahat. Halimbawa, target kita, pwede kitang ipa-assassinate. May bababa galing sa satellite, i-assassinate ka. And then, hindi lang yung mga kapatid. Yung mga cellphone natin, makikita natin yung mga conversation. Sabi ko, galing ha. Ganito kaya yung nakakita ng isang founder ng kulto ngayon. May nakikita siya, pag sinusot niya dahil sa salamin niya, at mayroon siyang binabasa ng isang parang golden plates dito, siya lang na nakakaintindi. Ay, ba ano? Eh ngayon, nagkakatotoo ni ganun salamin. Gumawa na yung Intel, gumawa na yung Apple, may ganun salamin na ngayon. Kakaiba. Pag isinuot mo, makikita mo yung oras, makikita mo yung temperature dito, makikita mo kung may text message ka dito, makikita mo. Sabi ko, pambihira talaga, tinutoo. Yung dating hakahaka nitong kulto na ito, nagkakotoo. Si Iron Man natin. Diba? Baka sabi ko si Iron Man ba? Nagtayo ng religion. Si Tony Stark nagtayo ng religion. Kaya ang hirap mga kapatid na nagmumukmuk ka, pero yung pagmumukmuk mo, hindi mo sinasama ang Panginoon at paglabas mo, sasabihin mo, kasama mo ang Panginoon. Paano nangyari yun? Gayong hindi ka nagpapakita ng pagsamba mo sa Panginoon. Tama po? So, believe and trust God for us to be able to have a favor and grace from God. Ano ho? Sabi ng importante din faith. Importante din ang faith. Kasi sabi ng Hebrews 11:6, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that what? Diligently seek Him. Ano? Faith. Napakahalaga po ng faith. Napaka-importante ng pananampalataya because faith is the only thing that can please God. Amen. So, paano natin ma-please ang ating Panginoon? Paano natin makuha ang favor ng ating Panginoon if we don't have faith? Ano? Paano naman tayo nagkaroon ng faith? It is came from God also. It is came from the Word of God. Yes. Faith. Paano magkaroon ng encouragement? Paano magkaroon ng paglago yung pananampalataya naman natin without the Word of God? See, dugtong-dugtong eh. Hindi pwedeng wala tayong pananampalataya. Hindi rin pwedeng yung pananampalataya ka pero wala kang salita ng Panginoon. Hindi rin naman pwede sabihin, may pananampalataya ka rin, wala ka naman pagtitiwala sa Panginoon. Natural mga kapatid na tayo kung mga mananampalataya, mga kapatid, ang ating pananampalataya ang galing sa salita ng ating Panginoon. Iyan ay pinananampalatayaan natin. Salita ng Diyos, so tayo po yung nagkaroon ng pananampalataya. Ngayon, ang pananampalataya na the only thing that can please God. If we want the favor of God, we can please God by having our faith. Genuine faith. Hindi po fake. Marami kasi may fake news lang. See? Sinasabi may pananampalataya sa Panginoon, pero pag andyan na yung struggles, andyan na yung circumstances, wala na yung faith. Ilang beses nirebuke ng Panginoon ng mga disipulo. Nandoon sila sa kalagitnaan ng laot, sa laot sila mga kapatid. Nagkaroon ng bagyo. Binagyo sila ng binagyo. Nakalimutan nila. Nandoon ang ating Panginoon. Actually, para sa akin, hindi nakakalimutan. Alam nila nandoon ang Panginoon na sumasa kanila, subalit na wala po doon yung pagtitiwala. Nakasama nila ang Panginoon at hindi imposible sa Panginoon pakalmahin ito. Kaya sabi ng Panginoon sa kanila, yung pinakalma ng Panginoon yung bagyo, nasaan ang pananampalataya? Nasaan ang pananampalataya mo? Na yung mga maliliit ang pananampalataya. Tama? Ano, dapat yung pananampalataya natin magliwanag.
habang nandoon sa kalagitnaan ng bagyo, magliwanag. Magliwanag pa rin, kuminang pa rin, mangibabaw pa rin. Kasi it is the only thing that can please God. It is impossible to please God without faith. Ano? Eh, siyempre, malalaman natin, parang nagkaroon ng walang faith. Faithless people, reklamador. Ano? Faithless people often murmuring. Bakit mo murmur lagi? Reklamo dito, reklamo doon, hangal dito. Hindi ka pa nasunod, nagre-reklamo ka na. Sumunod ka muna bago ka mag-complain. Ano? So, yan po yung unang bagay, mga kapatid, is we need to believe and trust God. Pangalawa, mga kapatid, for us to be able to have a favor of our God and grace of our God, is be willing to be used by God. Are we willing to be used by God? Handa ka ba? Pag ginamit ka ng Panginoon, handa ka ba? Willing ka ba? Ano? In verse 38, mga kapatid, and Mary said, behold, the handmaid of the Lord, be it unto me, to thy word, and the angel departed from her. See? Ibig sabihin, mga kapatid, ng handmaid yan is a servant. Sabi ni Mary dyan, mga kapatid, and Mary said, behold, the servant of the Lord, be it unto me according to thy word. And the angel departed from her. Tinanggap ni Maria yung pagkakatalaga sa kanya, yung pagkakapili sa kanya, na ikaw ang magkukonsib, na ipapanganak dito, at papangalanan mo siyang Jesus, siya ay magiging Diyos. Tama? Sabi niya, dito na ako. Behold, the handmaid of the Lord. Nandito na, the servant of the Lord. Di na siya nagtanggi dun. Tinanong niya lang, paano kung manganganak? Paano kung mabubuntis? Diba? Paano? Na-amaze lang siya eh. Na-amaze lang siya. Paano? Ngayon, nung nandito na, dahil pinili na siya ng Panginoon, hindi siya nagreklamo, pero naging willing siya to be used by God. Instead, mga kapatid, na tayo po mag-complain, although may mga nakita tayong mga records from the Bible na may mga iba nagtanggil. Bakit ako? Sabi ni Moses, hindi ako magaling magsalita. Bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Tama? Sabi nga nila, pagka maghuhugas, pag marami ng hugasin, ang daming paniki. Ano yun? Oh, Mark, maghugas ka na. Ba't ako? Maglinis ka na naman. Ba't ako? Ano? Ang daming mga paniki. Kaya nagkaroon ng coronavirus. Ang daming paniki, di ba? O ikaw naman mag-pray. Mag-pray ka dito. Ba't ako? Ikaw naman mag-Bible reading. Ba't ako? Ikaw naman mag-preach. Ba't ako? Nagtatanong ba't ako? Bakit hindi ikaw? Di ba? Ba't ako? Ay, daming Batman. We need to be willing to be used by God. Ano? In verse 38, si Mary, iprinisinta na yung kanyang sarili din, o tinalaga niya. Pagkakatalaga sa kanya ng Panginoon, inilala niya na rin sarili niya as a handmaid of the Lord. Meaning, as a servant of the Lord. Pinili ka ng Panginoon, be willing to be used by God. Lahat tayo dito, mga kapatid, nung tayo po tinipon ng Panginoon, tinipon tayo ng Panginoon, pinagsama-sama tayo ng Panginoon, tayo po ay pinili ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. Pinili na tayo ng Panginoon para magamit para sa Kanyang kaluwalhatian. Now, ang kailangan natin, mga kapatid, ito po nakakalungkot na katotohanan, kahit lahat tayo nagsama-sama, hindi po lahat na nandirito ngayon sa loob ng fellowship ng CCBCM, sabihin natin, hindi willing. Ano? Hindi willing. Kaya ito po'y magiging paalaala sa atin. Hindi po tayo niligtas ng Panginoon para magbutas ng upuan. Iniligtas po tayo ng Panginoon para maglingkod para sa Kanya. Kaya we need to be willing to be used by God. Tinawag tayong mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo, mga kapatid, hindi natin basta pwedeng isisi na lang. Hindi ako na-encourage sa church, kaya lilipat ako ng ibang church. Talaga, pag lumipat ka dyan,
Kahit, kahit pagpalitan tayo ng kaligtasan, hindi ka para may college yan. Kasi ang problema nasa iyo. Kuya mga kapatid. Minsan yun ang nagiging rason ng mga umaalis sa simbahan. Yun ang nagiging rason sa umaalis sa mga simbahan. Pero hindi ko po nire-recommend ako, hindi ko po ini-encourage na kapag ka ganun ang nararamdaman mo, kung wala kang gagawin, kasi yun ang plano ng kalaban eh. Ano? Alamin mo maigi kung ano yung plano ng Panginoon sa'yo. Kasi nakakalungkot lang talaga eh. No? Totoo talaga ito. Ayoko na nga mag-social media eh. Ayoko na sana ng live stream eh. Kasi makikita mo lang yung, marami ka lang makikitang church hoppers. Oo. Ano church hoppers? Kalapastanganan kapatid, unethical yun. Oras ng pananambahan ng sarili mong simbahan, hindi ka nanonood. Kalapastanganan yun, church hoppers yun eh. Hindi ko naman sinasadyang makikita, lagi ko nakikita. Hindi naman ako nagkukwenta ng oras, pero laging tugma yung kwenta. Ano ba yun? Hindi naman natin may tatago kapatid kapag nanood tayo ng video, di ba? Makikita natin yung oras. Sabi ko, may church hopper na naman ako nakita. They are not willing to be used by God. Pinipili lang nila kung ano yung gusto nila pakinggan. Parang nandoon sa tawag ito, buffet. Pag nasa buffet kayo, anong kakainin nyo una? Anim? Hindi. Subukan nyo na ba kumain ng buffet? Ayaw, eat all you can. Bawal ngayon eh. Bawal. Pagkakakain kayo sa buffet, no, sa eat all you can, kayo kumain ng kanin. Kasi marami kayo niyan sa bahay eh. Marami na ako niyan sa bahay eh. Nakainin nyo, tikman nyo lahat yung ulam. Minsan nagkaroon ako ng pagkakataon nung aking supervisor dati, nilibre kami sa Kabalin, sa may Pilis. Oo. Sabi ko, alam ko na kakainin ko dito. Natitikman ko lahat yan. Natikman ko lahat yung ulam ko. Ang style lang, 2 kutsara lang. Walang kanin. Na-enjoy ko. Natikman ko lahat eh. Napagtanto ko, mahal ka lang pala. Sabi ko sa utong eh. Mahal ka lang pala. Pero di ka ulit-ulit. So, ayan po, no? Be willing to be used by God. Now, sabi na kanina, you're willing to be used by God. By what? By submission. We need to submit. In James chapter 4, verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will what? You. We need to submit to God. Ano ho? Alam niyo, kung hindi tayo magpapasabit sa Panginoon, kahit saan tayo dalhin, makakaramdam tayo ng discouragement. Discouragement. Sabi ni David kanina, wala, umalis ako sa simbahan, discourage ako, hindi po. Magkaiba po yung sitwasyon. Ako rin naman, transfer ako sa simbahan na to. Lahat tayo transfer. But if you are submissive to your God, to our God, ang Diyos, dadalhin tayo sa dapat. Dadalhin tayo sa dapat. Gusto mong lumago eh. Gusto mong magpatuloy. Gusto mong pumunta. Ang Diyos ang magdadala sa iyo kung saan ka dapat. Si Abraham ang tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, umalis ka dyan sa poder ng tatay mo at dadalhin kita sa lugar kung saan kita pagbaban. Ang Diyos kapag tinawag tayo, dadalhin niya tayo sa lugar kung saan niya tayo pagbaban. Kung saan kanya pauunlarin, kung saan kanya palalagin. Ako'y naniniwala, lahat tayo dito nagsama-sama, kahit saan man tayo nanggaling ako, saan ka na ako nanggaling sa tabi. Ikaw doon ka nanggaling sa bandar, malayo eh. Diba? Ikaw nanggaling ka ng doon banda norte, kabila. Punta ka doon. Layo. Tapos, yan. Papunta rin doon sana doon, yung daanan mo papunta sa iyo, lampasan ng konti si Jericho.
Pero hindi, pinagsama-sama pa rin tayo ng Panginoon. Ako naniniwala kung bakit magkakasama tayo ngayon dahil iyan ay plano ng Panginoon. Amen. Alam mo, hindi mo kailangan mag-guilty kung yung plano mo o yung nangyayari sa iyo, nire-recognize mo na ang Diyos ang nagdala sa iyo dyan. Paano mo naman ma-recognize na ang Diyos ang nagdala sa iyo dyan? Paano mo naman malalaman kung ang Diyos talaga nagdala sa iyo dyan? If we are submissive to God. So we need to submit ourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee. So we need to allow God to use us. At gaya na sinabi ni Isaiah, sabi niya, "Here I am, Lord. Send me." Dito ako, Panginoon. Baga laging willing, lagi tayo nandoon. Lagi tayong hands up, Lord. Ako. Willing ako. Sino pong available? Nakakalungkot yung magtatanong na lang lagi sa loob ng simbahan, na meron po tayong ganitong klaseng gawain. Sino po ba yung available? Kung saan dapat lahat tayo available. Na minsan lang, nanlilimos ng availability yung gawain ng ating Panginoon. Guys, sinasabi natin, yes, I am willing. I am willing to be used by God. Pero pag doon na, may kailangan ng tao ang Panginoon, nagtatanong, sasabi, hindi pwede. Willing ako, pero hindi pwede. Ang gulo na, hindi ko yung tanahin nila. Willing ako, pero hindi pwede. Ano? So be willing to be used by God. If we are willing to be used by God, kailangan may submission dyan. Matatagpuan natin submission, matatagpuan natin mga kapatid, yung submissive heart galing sa atin. Sige Lord, wala akong problema. Sige na. Yes Lord, yes Lord. May kantang ganun, di ba? I said yes. Lord, yes. Hindi ko alam yun, ha? Ano yun? Diba? I said yes. Not yes. Walang no, walang wait. Kasi tignan, isipin natin mga kapatid, when we pray, lagi natin inaasahan sagot ng Panginoon, yes. But whenever God needs us, yung yes, parang nililimos. Parang nililimos, parang yung pinipilit. Pinag-iisipang maigi. Pero pag patungkol sa pagkakaperahan, ako, pasok ng pasok. Pasok ng pasok, sayang ang pagkakataon. Pero hindi naman sa paglilingkod mga kapatid, pasok tayo ng habang buhay tayo, let's use this opportunity to be used by God. Buhay pa tayo, gamitin natin para wala tayo pagsisiyan bandang dulo. We have fight a good fight, we finished the course, we kept the faith. Tama? Sabi ng Apostle Paul, hindi wala tayo pagsisisiyan. Ano? Pangatlo mga kapatid, for us to be able to gain the favor of our God, obey God's word. Obey God's word. Diba? Sabi uli sa verse 38 kay Mary, sabi niya, "Behold, the handmaid of the Lord, be it unto me according to thy word." And the angel departed. Diba? Kaya ni Maria mga kapatid, sinunod niya ayon sa salita ng Panginoon. Diniliver sa kanya ng anghel ng Panginoon, matupad, mangyari ito, ang iyong lingkod, Panginoon, matutupad ang iyong kalooban ayon sa iyong salita. Obey God's word. Gusto nating mahingi yung favor ng ating Panginoon, gusto nating makamit yung favor ng ating Panginoon, kailangan nating sumunod sa kanyang salita. Maging matapat tayo sa kanyang salita, maging loyal tayo sa kanyang salita. Maging loyal tayo sa kanyang salita. Sa paano mga kapatid? We need to keep His commandments. All of them. Lahat. Ano yun? 10 utos? Hindi yun. Hindi na nakaka-pressure sa mga tao ngayon, pinipilit nilang gawin yung 10 utos. Binabasihan nila ngayon. Hindi po. Kung talagang nagbabasa ng salita ng Diyos, yung 10, ginawang 2. May binago ba? Hindi po, walang binago. Sinimplify ba ng Panginoon? Ang Diyos, sinimplify ng Diyos. Yung 10, ginawang 2. Ano yung una? Love the Lord with all thine heart, with all. This is the first and greatest commandment.
Now, doon po sa Ten Commandments, 1 to 5 na commandments, it is for God. Yes. Tama? 1 to 5, it is for God. Pangalawang commandment, love thy neighbor as you love yourself. Doon po sa 10 commandments, 6 to 10, para sa kapwa mo. Ano? Para sa kapwa mo. Kaya masyadong marami sa pagkain natin dalawa. Hindi sa dalawa, tatlo. Doon pa lang sa love the Lord with all thy might, with all thy soul, with all thy... Sa plain eh. Kasi marami nagsasabi, they love God, but they don't love this word. Meron naman Kristiyano nagsasabi, they love God, but they don't follow God's word. Sabi na salita niyo dyan, tinungaling. Meron naman nagsasabi, they love God, but they also love the world. They love the word of God, but they also love the world. The love of the Father is not in them. Tama? So obey God's word, keep His commandments, all of them. Hindi tayo nasa buffet. Sabi ko mga kapatid, kahit pagbukas mo ng social media mo, ang daming preaching na, wala ka sa buffet para mamili kung saan mo gustong makinig. Amen. Kung wala para sa atin, doon ka mag-responsive. Ano? Nakakalungkot, di ba responsive sa iba eh. Kung maka-amen, tuloy-tuloy, kala mo miyembro dun eh. Sobrang loyal. My goodness. Wala po ako binabanggit ang pangalan, pero alam natin mga kapatid yung katotohanan. We need to obey God's word and keep His commandments, all of them. Ano? In John chapter 15, verse 10 and 11, John chapter 15, verse 10 and 11, if ye keep my commandments, pag sinabi if, mga kapatid, is conditional. Ye shall abide in my love, even as I have kept my Father's commandments, and abide in His love. In verse 11, these things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full. Ang ganda po na sinabi niya mga kapatid. Hindi tayo pwedeng manatiling in love sa Panginoon kung hindi natin mapapanatili ang sarili natin na sumusunod sa commandment ng Diyos. Amen. Hindi natin pwedeng masasabi. Hindi mo masasabi that you are really in love with God without keeping His commandments. Ano? Hindi pa pwedeng mangyari. Ano? Kasi sabi niya mga kapatid, if we keep my commandments, it is conditional. If we keep my commandments, ye shall abide in my love. We can remain in love with God. We can remain in love with our God if we keep His commandments. Ano? So, the only manifestation that we really love God is by keeping His commandments. Kaya if you love me, you will keep my commandments. Sabi nila, Pastor, Word of God din naman ang pinakikinggan ko nila. Oo nga, Word of God. Wala naman problema din. Word of God naman yun eh. But where is your loyalty to your local church? Yes. Hindi tayo universal church. Na kahit saan na lang tayo. Halimbawa, nagsimba ka sa Quiapo, kailan magsimba ka sa Antipolo. Nagsimba ka sa Antipolo, okay lang magsimba ka sa Ola. Ano ba yan? Nagsimba ka dito sa mga kilalang simbahan pa dyan. Tapos nagsimba ka sa ito, okay lang. Sa kanila okay lang yan. Pero sa tunay na simbahan ng Panginoon, hindi po yun okay. At hindi po yun ethical. Meron po tayo tinatawag na Christian ethics. Ano? Ay tinuturing natin ang ating simbahan na bilang isang tahanan at ang bawat isa dito mga kapatid ay miyembro ng tahanan na ito.
Ngayon, para maintindihan ng ethics, ikaw ba papayag ka, may sarili kang bahay, kumakain ka sa ibang bahay? Tama? Halimbawa na lang, si Brother Mark, ang bahay niya, nandiyan, diba? Bahay, doon siya sa bahay. Pero si Brother Mark makikikain doon kila Brother Jericho. Pero gayon yung pamilya ni Brother Mark, naghanda ng pagkain, pero ang kakainin niya, yung luto galing doon sa bahay nila Brother Jericho. Sa oras na yun, tanghalian na, nagluto yung nanay ni Brother Mark, halimbawa. Nagluto, yung tanghalian, yung nanay ni Brother Mark. Saka umalis si Brother Mark, pumunta sa bahay ni Brother Jericho, doon kumain ng tanghalian. At pagbalik sa kanilang sariling bahay, ayaw na kumain kasi kumain na doon. Hindi papansinin yung inihanda ang pagkain ng nanay. Ano mararamdaman ng panganay mo? Hindi magagalit ko. Magtatampo yun. Hindi siya magagalit basta. Magtatampo siya. Ay, naghanda ako para sa'yo. Tapos hindi mo kakainin, kakain ka sa iba. Ano? Kahit sa mag-asawa, napakahalaga po na ang luto ng asawa mo, kakainin mo. Kahit sabi na kumain ka na sa labas, kapag ang luto ng asawa mo ay pinagluto ka, kainin mo. Kumain ka. Kasi pinagpaguran niya yan eh. Nowadays, mga kapatid, huwag tayong gumaya sa ganun, gusto lang nating mapakinggan yung gusto nating pakinggan. Kamakailan nung wala pang problema, wala pa. Last year siguro ito nangyari. May pinuntahan na kami ni Mang Bang dyan sa somewhere in Robinson lang. May binili lang siya. Habang nandiyan kami, may simbahan dyan. Sa loob. May simbahan dyan sa loob. Habang nandun kami, mabasa kami, may mga nasa likod namin nagpupwentuhan. Sabi, parang mas magandang mag-preach yung nasa main, kaysa yung nandito sa branch. Sabi, mas maganda yung nila, yung worshiping nila doon sa main. Sunod nga, doon na lang tayo magsimba sa main. Kaysa dito sa branch. Hindi maganda dito sa branch eh. Hindi ko nagustuhan. Hindi. May ganun pa. Yan po ang presentasyon ng mundo ngayon. Ang maraming simbahan, entertainment na lang. Kapag ayaw nila, lilipat sila. Ayaw nila yung pakinggan. Ayaw ko yung preaching na basta. Hindi ako nabubusog. Problema ko yan. Hindi kumain ka ulit. Ano? The only thing, mga kapatid, the only thing that we can remain in love with our God is by keeping His commandments. Ano? By keeping His commandments. Makikita yung appetite ng isang mananampalataya sa salita ng Diyos sa pagganap at sa pagtupad niya sa mga kautusan ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng manatiling ganado kung hindi mo tinutupad yung salita at kautusan ng ating Panginoon. Hindi mangyayari. Ano? Hahanap at hahanap ka lagi yan. Sabi ko sa ibang streaming mo, panay aiming mo, panay heart mo. Sabi ko, galing, tignan ko sa amin, hindi ko maramdaman. Mga kapatid, huwag tayo mag-isinungaling, inuulit ko, huwag tayo mag-isinungaling. Obey God's word, because God is watching us. God is watching us. Ka pwede magyabang. Wala sa atin dito pwede magyabang. God is watching us. Gusto natin lagi, favor ng Panginoon, favor ng Panginoon. Ang tanong, nagagampanan ba natin yung dapat natin gawin for us to get the favor of our God? Do you trust God? Ano? Do you trust God? Do you obey God? Are you willing to be used by God? Diba? Do you obey God's word? Ano? Wala po akong problema mga kapatid sa paghingi ng prayer request. Wala akong problema doon. Kasi everyone deserves a prayer. Pero minsan nakakalungkot, maalala ka lang pagka may prayer request. Tama? Huwag naman sana mga kapatid, maalala mo lang kapag may prayer request. O pag may pangangailangan ka lang. Sana pag pinagpala ka rin, makaalala ka rin. Tama po?
Huwag lang puro prayer request tayo, paalala na. Pagka pinagpala ka naman, sinagot naman ng Panginoon yung prayer mo, ipaalam mo naman sa amin. Encouragement yun eh. Ano ba, may nag-pray sa atin dito. Lord, sabi, patamaan mo ako sa loto. Tumama ako sa loto, let me know. Iyan mo kung malaman namin na ito. No? Salamat po. At sinagot ng Panginoon ng panalangin. Alam mo, encouragement yun. Encouragement yun. Ano? Hindi pwedeng may tinanong ka, may hiningi ka sa Panginoon, nang hindi mo rin ibubokal yung sagot ng Panginoon. Sabihin din natin kasi ipinakikita ng Panginoon yung sagot. Kaya kung halimbawa nanalangin ka ng kalusugan dahil may karamdaman ka, ipanalangin mo, let me know, let us know na sinagot ng Panginoon. O hindi sinagot. Alala ko may kapatiran nagtanong dito sa akin. Basta pinagpe-pray mo ba talaga ako? Inilabutan ako eh. Ganda ng tanong niya. Pinagpe-pray mo ba talaga ako? Akala ko nagbibiro. Totoo. Sabi ko, gusto ko rin sanang tanongin eh. Ako ba pinagpe-pray mo rin? Ano? Kasi most of church member hindi pinagpe-pray yung pastor. Pero wala akong sinabing church kung saan yun ha. Basta most of church members, they don't pray for their pastor. Pero lagi silang maghingi ng prayer request sa pastor. Pero si pastor, hindi nila pinag-pray. Kaya si pastor, hindi pwedeng hindi mag-pray. Kasi wala na nag-pray sa kanya. Pero maraming pinag-pray si pastor. Ano? Maraming laman yung messages galing sa miyembro ng pastor na basta pag-pray mo naman ako, ganito. Without salutation muna, no? So, magandang araw, kamusta ka po? Baka may kailangan ka, pastor. Hindi, ang nagtatanong, ang pastor ang nagtatanong, baka may kailangan ka. Ako, pastor, ang tanong ka eh. Mayroon akong kailangan. Diba? Huwag lang pera ha. Alam mo naman banata. Open-minded ka lang. Open-minded ka. Ano, may mga pastor ganyan, ano? Pagka-pera lang, sasabi sa metro, open-minded ka ba? Meron ako dito, i-offer sa'yo. Ano, mga kapatid, ay sinasabi ng salita ng Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, if we can intact, we can maintain our love with our God by maintaining din yung pagsunod sa commandment ng ating Panginoon. Or by maintaining to be consistently obedience to the Word of God. Tandaan niyo mga kapatid, we can pick and choose the ones we like and throw the rest away. Sabi mga kapatid, we need to obey God's Word. All of them. Hindi dapat tayo mamili ng gusto lang natin pakinggan at yung iba itatapon natin. Namimili. Tawag doon? Cherry pick. Ano? Namimili. Pipiliin yung gustong pakinggan at sasabihin niya na encourage ako sa preaching mo. May narinig pa ako isang base. Matagal na yun. Ano? Grabe! Ang powerful ng preaching, no? Hindi ako inantok! Hindi ako inantok, hindi ako napikit. Talagang attentive ako. Ganun talaga ng delivery. Wala sa galing yun, kapatid. Ako kahit sino mag-preach sa atin dito kasi word of God yan eh. May mauunawa. Kahit sino sa inyo dito mag-preach, hindi ko kayo tutulugan. Hindi ko kayo tutulugan kasi bakit? Ang inihahatid nyo, salita ng Diyos. Salita ng Diyos yan eh. At hindi ako kailangan mamili. Kasi salita ng Diyos yan. Ano? We can pick and choose the ones we like and throw the rest. Ito kasi nangyayari sa panahon natin ngayon, ano?
bago nagpipreach yung isang tao, tinitignan muna nila ang pagkatao. Ma. Halimbawa, tayo dito sa ano. Nakikita, bata ka pa kasi, bata ka pa. Bata ka. Ako, matagal na ako. Marami na ako napakinggan. Ang dami ko na pinanggalingan checks eh. Ako, galing ah. Parang trabaho ah. Ang dami pinanggalingan trabaho. Dami ko na experience. Dami ko na narinig. Kaya yung parang narinig ko sa'yo, parang baguhan eh. Ngayon, sabi, pag matanda na itsura mo, kapaki-pakinig ka na doon. Eh, nagtataka yung iba sa akin, ano, bata, parang ang bata mo, Pastor. Baby hair lang yan. Pag bata, hindi pinakikinggan. Pagka matanda na, sa kakapakikinggan. Kasi marami ka na daw experience. Eh di sana walang naging batang hari ng Israel. Tama. Eh di sana walang batang naging pinuno ng Israel. At di sana walang yung Timothy na napakabatang tinawag ng Panginoon. Hindi yan kasi sa edad. Hindi yan sa experience ka. Kundi sa paglago na ginagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kahit bata ka, ikaw lang naman na nakatapos ng Bible dito lahat. Sabi ko nga mga kapatid, di ba sa atin dito, 20 years na Kristiyano. Pero pag tinanong natin, ilang beses mo na nabasa yung Bible, kahit sa panaginip, wala pa yan. Pero punto ko kapatid, ang daming gustong ng favor ng Panginoon, pero yung simple bagay to obey the Word of God, all of them, hindi magawa. But they all want is the favor of God. Gusto lagi pabor. Yung por tabor. Pero yung mag-pay tribute tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan lang nito na we need to obey God, nahirap. Nahihirapan, parang kailangan pa maglimos na pakiusap. No? We can't pick and choose the ones we like and throw the rest. We need to live them, eat them, and sleep. Mga kapatid, si Ezekiel, kinain niya yung salita ng Diyos. He ate it. Inihain sa kanya ang salita ng Diyos, kinain niya. Kasi man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Kaya ang salita ng Diyos ay salita din ng buhay. At ang salita ng Diyos ay buhay. Kaya nabibigyan tayo ng buhay mga kapatid. Sa tuwing tayo po'y makapakinig o makapagbabasa ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. No? Kaya tanong mga kapatid, natagpuan na ba natin ang favor ng ating Panginoon sa buhay natin? Natagpuan na ba natin yung favor? Kasi kung hindi pa mga kapatid, may pagkakataon pa tayo. Paano yun? We need to trust and obey our God. Pagtiwalaan natin ang Panginoon. We need to trust and obey. Huwag natin pagtiwalaan yung sarili natin. Kahit po sa pag-aasawa. Mga lalaki, Kristiyano tayo. Huwag nating gagamitin yung salitang diskarte sa panliligaw. Ma. Sasabihin natin, may dinidiskartehan kasi ako eh. Asal ka, hindi. Ma. Ano yung dinidiskarte mo? Shoshotain mo? Gusto mo ba asal kali? Yung mga diskarte yung gamit, ang hanap lang ng shota. Ano yung shota? Short time. Fast time. Collect and collect, then select the best. Pakiusap boys, kahit voice talk tayo, no? Maging magalang sa paggamit ng ganyan, kahit puro tayo lalaki. Amen. Kung meron ka talaga pinagpipray, sabi mo, may nagugustuhan ka, sabi mo, meron akong pinagpipray sa Panginoon talaga. Ay, voice talk tayo, may mga lalaki tayo, meron kang pinagpipray. Ganun ang tamang terminology pagdating sa may nagugustuhan tayo babae. Hindi yung, yabang, nagdi-discount yan. Yeah, exactly.
Ay ka sa akin. Mahulog sa akin talaga. Lista ka ngayon. Alam mo, pare-pare sa kiliti ng mga babae. Lista ka ngayon. Ang tingin sa sarili. Wow. Lista ka ngayon. Wow. Ganito lang yun. Tingnan mo. Ayan. Hulog sa akin. Hulog na hulog sa akin. Tapos sabay i-break ko yan. Tingnan mo. Abol-abol yan. Huwag ganun. Ayokong termino diskarte. Sa pag pinag-uusapan ng babae, pwede mo gamitin yung diskarte pag pinag-uusapan yung trabaho, o yung isang bagay. Pero pag tungkol sa paghanap natin ng partner sa Panginoon, napaka-ragit ng napaka-asal kalye ng salitang diskarte. Asal kalye. Pag-pray natin, pinatamo para. Kasi may tao tayong hinihingi. Meron tayong hinihingi sa Panginoon na buhay yung hinihingi. Tapos yung babae naman, meron din, sosyatahin mo lang ako eh. Oh my. Ito, sasabi, jojowain. Diba? Yung lagi laman ng BYCC, no? Like, ined ako eh. Yung BYCC. Kasi dami na gano'n Sosyatahin. Kaya sabi ko mga kapatid, kahit tayo mga lalaki dito if you want to have the favor of God, mga kapatid, we need to willing to be trust and obey our God, be willing to be used by God, obey God's word. Obey God's word. Mahal mo ang Diyos, dapat nakita yun sa pagsunod natin sa salita natin. Sabi ng Panginoon sa John chapter 15, if ye abide with me and my words abide in you, ye shall ask what you Should be done. may prayer ka eh. Ano dapat natin yun? Manatili tayo sa Panginoon at ang salita ng Panginoon manatili sa atin. Amen? Amen? Kaya we need to obey the Word of God. All of them. Walang cherry pick na mangyayari. Ito yung gusto kong pakinggan. Ito yung gusto kong pakinggan. Pinipilit yung sarili doon sa isang bagay, hindi naman para sa kahambugan yun. Sabi ng Panginoon, we need to humble ourselves in the sight of the Lord, and He shall lift us up. God will lift you up if we just humble ourselves. And for that, mga kapatid, we can gain the favor of God. Ang sarap kaya may favor ng Panginoon. Kasi bakit? Parang pag nanalangin ka, nandiyan na sa tabi mo, Panginoon. Pinakabuod ng ating pinag-usapan, obedience. Obedience. Maging obedient tayo sa ating Panginoon. Amen? Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, nakita sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala sa amin na for us to be in the favor of you, O Diyos. Maraming rin namin gapan ng Panginoon. We need to trust in you. We need to obey your word. We need to be willing to be used. Alay ko, Panginoon, sa aming kalagitnaan, patuloy mo kausapin ng iyong mga anak, patuloy mo kang mag-usap sa kanila, at patuloy yung Diyos na kayo po ang mamuna sa bawat desisyon na aming ginagawa. Diyos, kayo po mamusap din, maging sa mga kapatiran na nanonood po via live stream, ano man po kanilang sitwasyon na ginagawa ngayon. Dalangin ko, Panginoon, ikaw pa rin po tunay na nakakakita sa kanila at patuloy na magre-reveal ano man ang kanilang ginagawa. Maraming salamat, Panginoon, at dati ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Okay? May mga nag-post po ba ng prayer request nila? Meron po. Okay. At tatama na tayo ba? May mga prayer request po tayo. Ay, may pala. Akala ko dito na. Ba, parang Bible verse ko May mga Martin. Hindi rin naman ng verses. Tagal ng cellphone mo tapos ang dilim mo. Ako lang ilaw. Sabi nila, pag nasa dilim, may kinata. Sa mata. Sakit mo. Ano ba yun? Hindi, narinig ko lang yung message. Ay. Pag sa dilim, may kinata. Okay?
Si Mamsi, please pray for my family, relatives, and friends for the health and financial. At nawa gumaling yung sugat sa paa at binti. Kasi may sugat si Mamsi dito sa binti niya. Parang pigsa siguro. Para siyang pigsa. Ilang araw na nahirapan siya maglakad. Kaya kailangan, sabi ko nga, kailangan niya ng antibiotic. Kaya baka sa Lunes makapagpa-check up siya at maresetahan ng antibiotic. Hindi ka na kasi pwede bumili ng antibiotic ng walang prescription na nagkakaroon ng mas lalong problema sa maling pag-inom ng antibiotic. Okay, Sister Sheila, good morning po. Please pray good health ng family namin, knowledge and wisdom po sa work. Good health ng father ng ka-work ko. Na-diagnose po siya na may liver cirrhosis. Oh, mahirap yung may liver cirrhosis, no? Kasi yung kakilala ko rin, kaibigan namin, yan ang deliver ng pichi-pichi. Nakakausap ko minsan sa Piakalot, yan rin pala siyang liver cirrhosis, kaya nangangayaya siya. At may nakita din pong nodules sa lungs niya, possible ba po cancer, and yung financial po nila sa pagpapagamot. Okay, pag-pray natin yung friend ni Tatay Roger, friend ko. Friend pala, hindi pala, mali ako naintindi. Father ng ka-workmate niya. Okay, pag-pray natin. Mahirap yun. Cirrhosis, may nodules sa lungs. Pag-pray natin. Hindi, sa atin imposible yun, sa Diyos hindi. No? So, Pastor Neil, good day. Kindly pray for protection, safety, and good health of our family. Church services in Kainta, physical and mental, emotional, spiritual strength, stress, and anxiety management. Thank you. Okay, si Rose Babies po. Ito po yung relative nila. Ito pala yun. Nakikita ko lagi ito. Okay, good morning. Please pray for sa family ko. Sana maging okay sila and safe. Wala po sana magkasakit sa kanila. Good health sa kanila sa work. Maging safe po kami dito. Okay, so maging safe po. Si Rose B ba o Rose By? Basta Rose B. Peace po. Ito po ay relative po na Sigaan family. Okay, pag-pray natin siya, no? And Covenant Baptist Church, West Sydney. Mga kapatiran natin sa West Sydney. Please pray. Bible study doctrine discourse on topic of preterism and its effect to today's eschatological expressions. Mamaya po, may alas 3 tayo. So, di-discuss niya yung preterist. And please pray for our Saturday Bible study 3 p.m. in Pinas, 5 p.m. in Sydney. Millennium views in relations to the revelation, teaching the significance of the title of Jesus Christ as the Son. Mamaya po alas 3, meron pa rin tayong lesson, Bible discourse. Sister Lizelle, good morning. Please pray. Please include to your prayers for everyday protection and safety, spiritual strength, peace of mind, decision making, and pagbabalik sa work next month. Next month na. Malapit na yun. Wala pang transportation, public transportation, pero ang traffic na. Kaya pray natin itong mga kapatiran natin ng biyahe talaga. Okay, si Lynn Canyores Bocha, ito yung friend ni Mamsi, nanonood din po sa atin. So Lord, thank you sa lahat ng blessing. Please include, salutation kagad, nagpasalamat siya. Ibig sabihin, the previous prayer that we made for her ay nabigyan ng sagot ng Panginoon. And please include your prayers, gabayan po ang ate Meda, protektahan po siya at so, ayan po, no? May mga prayer requests ng ating mga kapatid. Mga nanonood po dyan ngayon sa ating live stream. Amen. At then, sama natin sa panalangin, siyempre Christ Covenant Fellowship, mula dito sa Antipolo, Kainta, at West Sydney. At yung mga kapatiran natin dyan, sa kanilang, pray natin yung kanilang spiritual condition, sa mga nag-wave from kanilang spiritual condition, please pray for them. Yung mga health, nalusugan ng bawat miyembro, and then financial. Hindi natin masabi yung finances ng iba kasi sabi ko nga sa inyo, na-apekto na. Alam niyo ba sa trabaho namin ngayon, may memo, tatanggalan na next week.
may ano na, may memo na sa amin. Wala kami magagawa doon kung papili kami matanggal doon. So, nilang anunsyo, ngayon, next week, itong week na darating, yung anunsyo naman na susunod ay anunsyo ng mga piniling matanggal. Piniling matanggal. Bakit talaga? Mahirap. Mahirap para sa mga, yun lang ang inaasahan. Pero wala tayong magagawa dahil hindi rin gusto ng management. Pero dahil para makasurvive lang ng kaunti, hindi pa rin, ihili na lang. Yun naman ang sabi ng Dole. Sa mga kumpanya, huwag kayong mag-shutdown. Maaaring magbawas ng tauhan. Pero huwag kayong mag-shutdown. Pero ganda, una, sa mga may SSS na nawala ng trabaho, may ayuda SSS. Alam mo yun? Research mo. Research mo ang mga nawala ng trabaho. Ay, ito legit to. Legit to, hindi nyo kailangan ibalik to. Legit to, legit to. 20K. Sa mga nawala ng trabaho na apektuhan ng tulungan ng asistahan ng SSS. Brad, resign na tayo. Pero hindi kasama doon yung mga self-employed, yung mga search ko kung mahilig kung paano sa mga nawala ng trabaho, ano? Pwede yung alamin yun. Yung magre-resign mo sa pwede? Ha? May matatanggap kami. Pwede yun, basta may employer ka. Ano mo kay, sabi mo kay Sister Elizabeth, kung nanonood si Sister Elizabeth, pwede nyo hanapin yung site ng SS at alamin nyo kung paano. Nakita ko yun, kasi nilike ko yung page ng SS. Ayun, no? So, sabi niya, pero sa Lunes, mayroon akong schedule, pero sa ibang departamento, kay Papsi ako. Pinuha ako ni Papsi, kaya may hanap buhay ako ng ilang araw kay Papsi. Amen. Kasama ko si Papsi sa Lunes. Kaya po, yung Wednesday natin, kalpang umaga yung pasok, gagawin ko lang alas 3. Wednesday service natin. Gagawin ko lang alas 3. Para makapagpatuloy ko rin tayo. Galing ko dun sa work, nandito na ako diretso na. Kasi alauna out dun eh. May bahay pa uli kami dyan sa Francis Book, kaya dyan ako maliligo. Tapos diretso na ako dito. So yung Wednesday kasi Saturday may pasok pa rin doon, pero sabi ni Papi, pwedeng hindi pumasok. Eh, supervisor ko kasama ko. Amen. Pwedeng hindi na pumasok muna. Pero Saturday umaga pa rin tayo. Pero yung Wednesday natin, gawin na natin alas 3. Para hindi masyado. Alas 3. Wednesday service natin. No? Okay? So, yun po, no? I-prepare natin pa rin yung gobyerno natin, frontliners, at yung vaccine. Kung meron nga ba talaga. Pero kasi, pray natin yung wisdom ng ating gobyerno sa vaccine, ano? Oo. Napalitan ko kasi ano eh. Ang hinihintay na vaccine ay yung magagaling ng China. Yung China, yung pero baka pag-inject sa akin yung wongkoy na ako. Inject sa akin, ano? Gagaling yung mata ko, laki-laki. Maging singkit ako dun eh. Pag-pray na natin maigi kasi hindi lang magaan pakiramdam. Na doon manggagaling ang vaccine natin. Tapos, pag-pray natin siyempre yung mga infected, mataas yung gumagaling ngayon ha. Ginagamit na ba yung remdesivir? Ginagamit na. Wala kayong balita. Yung gamot na nanggaling sa US na remdesivir, okay. Last update ko, ginagamit na daw. Baka yun na yun. Gamot yan, hindi yung vaccine. Mas pabilis ang Magaling. So, yun. Tapos kumababa yung fatality rate na. Pero ang hindi yun ang mas magandang balita. Mas magandang balita, yung wala nang maitalang cases. Then, Ibang bansa nakakaraos na eh. Wala nang naitatalang cases. May mga ibang bansa na ilang araw nang walang naitatalang new cases. Eh dito sa atin kasi, may new case. May fresh case, may old case. Diba? Baka ano kaya susunod ba doon? Diba? May isang case na dalawang case. Grabe na yun ah. Ang gulo pa ng WHO at ang gulo-gulo na yun. Ano bakit? Sabi nila, hindi nakakamawa ang asymptomatic. Pero
or before sa kanila din nanggaling ang news na nakakahawa ang sintomatic. So, ano man yan, ay mag-ingat lang tayo palagi. No? Hindi natin alam sino nagsasabi ngayon ng totoo. So, ang buong mundo ay punong-puno na ng confusion. Ano? Punong-puno ng kaguluhan, pero buti na lang, ang salita ng Diyos hindi nagbibigyan ng kaguluhan, o ginugulo lang nila. Kaya, pagpay natin, ano man yan, kung may vaccine man, sa Panginoon naman galing. Amen. O, saka yung school year ng mga estudyante din, ano? Hanggang ngayon, pinag-aaralan kung ano ba talaga. Kasi, pwedeng makakapangamba. And then, sama natin sa panalangin din, Antipolo Pastors, Antipolo Fellowship of Prayers ng mga kapastor. Sama natin sa prayer. And then, yung plano natin dito sa simbahan. Natapos na yung una, gumagana na po yung nating piano. No? May konting ayusin na lang yan. Pero manageable na, tumutunog na ulit. Sunod ay, by September pa ito, matagal pa. Sound system. Kakaroon tayo na sound system. Okay? So, ang Diyos, kahit may ganito tayo nangyayari, ang Diyos, gagawain niya ito, siya magpapaunod dito. Okay? So, pag-pray natin, pag na-turn na tayo from GCQ to MGCQ, pwede kayong mag-visit na sa bata. Pwede na mag-visit sa bata. Mas maluwag yung MGCQ. Pero with health protocols and restrictions pa rin. Pero pwede na bisitahin sila. Pero mag-iingat natin kayo, ha? Ingat lang din kasi vice versa lang ang pag-iingat. Okay? So, yun ano. Yun lamang po. Wala naman sino po may prayer. Sabi ko, pag-pray po kami, ako, babalik trabaho sa Lunes. Hindi ko alam kung hanggang tayo na, pero sabi sa akin, temporary lang. Temporary. And then next week din, lalabas yung resulta ng mga napiling matanggal na. Sabi ko naman, kahit mapili o hindi mapili, ano man ang kalooban ng Panginoon, bahala na siya. Ano man ang plano ng Panginoon. Ano? Tanggalan kung tanggalan, wala tayong magagawa kasi yun talaga nangyayari ngayon. Ano? Pero sabi ko, kung yan ay magkalooban sa akin ng Panginoon yan, ang Diyos ay nagbubukas ng iba pang oportunidad para sa iyo. So, po, no, saka si Mambal and si Baby Loris. Okay, so sino pa po may prayer request sa atin dito? Yes, Sister Dan. Good health po, nung family ko, sa akin. Saka po, si mama po, may ticket na po sa uwi ko na July. Yun, safety po niya sa pag-uwi kasi hindi niya din daw po alam kung anong gagawin niya. Wala daw. Basta binigyan na lang po siya ng ticket, ganun. Tapos kung hindi pa daw po siya pagtanong, hindi niya daw po alam yung process na kailangan pa daw kumuha sa barangay ng parang approval. Parang ako, na makapasok siya. Ganun. Yun, prayer niya na na nawapag nakauwi siya dito. Ayun, safety po niya, yung pagkakwaran dito na kasi hindi niya daw alam kung sila ikakwaran dito. Anong airport niya? Hindi ko po, hindi pa po natatanong. Lahat ng mga airport meron silang quarantine facility para sa mga balikbayan. Yung nga po sabi ko, meron po yun, sabi niya, hindi nila Tanungin mo muna, anong airport siya baba? At yung regarding sa protocols dito sa barangay, kayo. ng pananahe, yung naisip niya, magkaroon siya ng sariling makina. Kasi yun naman po yung skill niya talaga. Saka po si Papa rin po, Kaya niya bang manahin ng mga kurtina? hindi ko po sure, pero ano daw kung kaya niya pumagal. Kaya yun po, nawa, pinag-convince din po namin dahil si Papa wala din po permanent yung trabaho, pa-cycle lang po. Ganun din po sa akin, good health po sa araw, pagpasok sa trabaho, pag-uwi, ganun din po, at saka sa mga nakakatrabaho, good health din po kasi ilan lang po yung mga available pwedeng pumasok sa McDo. Yung iba, hindi po
po namin para magpatuloy. Kasi pag bumaba po yung kita namin, inubuto po yung employers. So, wala na pa rin yung trabaho. Saka po kayo i-detail din po, with health, dahil nagmuna po siya ulit sa amin, dahil din po nila ni Bea, hindi po sa mga kapatid ko, na kahit nasa bahay, naging responsible po. Saka sa pag-enroll ko din po, hindi ko rin po alam kung anong gagawin. Kasi meron online, pero meron pa po kasi akong balance. Hindi ko alam kung anong process na gagawin nila. Kahapon yung president silang SMS, hindi na gumagana. Igagawin na ulit, parang gano'n. Yun, yung kami nalang sa Okay, si Sister Jen, sama na sa panalangin, ano? So, kanyang mother, pag-uwi, so, trabaho niya, at saka yung school niya. Ano po, sa akin po decision making, tapos concept protection, values ng po, then spiritual growth, financial po, and faithfulness. Father Mark, yung kanyang decision making. Ano decision? Pray ng decision making, mag-aasa ako. Okay, pag-prayan, Father Mark, yung financial niya. Kasi, nagpipray si Father Mark ng trabaho. Trabaho po Eh ngayon kasi wala pa tayong mabigay sa kanya doon sa pagpapalisensya niya para makapag-sideline. Hindi rin naman sigurado gano'ng kalaki kagad yung kita kasi may sitwasyon na. Pero, pray natin Father Mark, makapag-ayos din ang kanyang lisensya at saka yung kanyang school niya. So, si Brother Mark, kailangan niya ng mga 10,000 pesos. Ito po yun. 7,000 yung pamember niya dyan sa tricycle at yung iba sa lisensya niya. Pero kikita siya ng 10,000 a day. Sana ko. Hindi po. Bibigyan natin may tricycle dito. Willing po siya na ipagamit kay Brother Mark yung tricycle siya magbibirahe. Boundary niya lang dahil kaibigan daw, 150 lang. 150. 150. Global. So, si Brother Mark yung prepare natin. Or, kung ano man nakaloban ng Panginoon sa kanya, ng trabaho, nag-aalok pa sa kanya yun. Okay, so yun lang po. Wala na po. Tayo po ay makinig sa prayer ni Brother Jericho. Kala mo, Sa akin po, decision making dito. kahit sila pa na siyempre, Kailan nagkakaisip-isip kayo ng ganyan. hindi, kasi sa akin, and sa ministry ko, good din sa trabaho kasi yun nga sa mga services na palabas na kami, mga pinapapuntahan pa, mga Kabado, Bulacan, mga pinapapuntahan sa amin, Bulacan, Pampanga, tapos may mga Pero skeletal pa rin work niya. ay hindi naman masarap kung ano talaga. Of course na. Again, as-speech lang sa salita ng Diyos sa pag-aaral. Sa student ni na mama at papa, kasi si papa kumuha na ng gawa sa ano na lang sa trabaho, sa dali na lang sa bahay. From si papa. Work from home, work from home. Tapos yan, student din ng kapatid ko sa kahit na palabas-labas din sa road kasi meron na rin road. Meron na. Pero kinuha kagad yung buong pamilya. Kaya lang may nakasama yun. Hindi nga alam. Eh, yung kapatid ko na isa, yung si Gia, lagi pa yung kasama ni Tulo. Lagi kasama ni Rolando, pati ni Wendel. Ano sila sa computer shop? Sa labas. Nasa balon. Sa balon. Ginagaya ko ng trauma sila eh. Yan, good din na mga kapatid ko din, yung mga relatives ko rin sa ganyan din sa yung tatay din ni Ronald din, nakakagalaw-galaw. Ayun, si Ricky, Nakapunta na nga sa bahay, nakakatambay. Ano yan? Yan, yun lang po. Okay. Sa decision making, guidance and Sa protection. to, tatlo na. Sa protection sa trabaho, sa pang-araw-araw. Saka, ganyan din sa family ko sa
Tsaka yung yung mga pinasa ko na yung paglilipat ng opisina dito sa may bandang alas na. Nalipat yung kami dyan, yung mga nahugot ko. Malapit Tapos, na. sir, naman natin ang palipat daw. Palipat daw natin, sir. Oo, nagantay ako eh. Inaantay na ako eh. Yan, Galing. naging maging mahusay. Yung yung mga magiging bagong kasama ko. David data. Hindi siya Okay, willing, sir, sir. breaking the rush. Ayos eh. Oh, discount eh. Discount. Wow. Brother. Pwede ka sa mga sa mga security agency, mga officers. Food panda. Meron namin. Governor po. Good health. Okay, so Brother David, pag-pray natin yung trabaho. Ayaw sa checkpoint yun. Ako si Brother Glenn, yung family niya, saka yung trabaho din. Ano po? So tayo pa mag-pray. Pray tayo mga kapatid. Pray tayo din sa inyong mga kinapon. Ang Diyos na kilos sa lahat, Panginoon. Maraming salamat po sa umagang ito, pinagkaroon po sa amin. Maraming salamat po Diyos sa inyong patuloy na kamutihan, pagpapala, patuloy na kahabagan sa amin. At pagbibiyaya sa lahat ng bagay. Panginoon, kahit ang katotohanan ay hindi namin ito karapat-dapat, hindi kami dapat dito. Subalit, dahil sa iyong pagmamahal, tunay ang iyong kahabagan, pagbibiyaya ang kahabagan. Maraming po muli, Panginoon, patuloy mong pagpalayan ng First Covenant. At mula po dito sa San Polo kay Tahan City. Pagpalayan mo mga kapatiran, pagpalayan mo, Panginoon, spiritual, physical, at financial. Gayun din po mga kapasura, Pastor Edgar, Pastor Neil, sa kanilang ministry at mga family nila, Panginoon, at patuloy silang bigyan ng sigasig sa kanilang pag-aaral, pagtuturo Diyos sa iyong mga tuwa. Patuloy silang, patuloy mo, Panginoon, i-provide ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang pang-araw-araw Diyos. Balay ko rin po ganun din ang mga mahal sa buhay na patuloy niyo pong pangunahan. Mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anakan namin, mga relatives namin na Diyos, hindi namin sila nakikita ang Diyos. Subalit kayo po mamunta sa kanila at magbigay po ng gabay, pag-iingat, proteksyon sa lahat ng oras ng Diyos. Gaya din po, Panginoon, ang mga kaibigan namin, katrabaho namin ng Diyos, mga pamilya ng ating katrabaho, na kung saan ay naman ang kanilang sitwasyon, dalahin ko po na bigyan mo ng pag-iingat at paggabay sa kanila. Dalahin ko, may mga karamdaman din po physical sa mga taong ito, bigyan mo ng gagalingan ng Diyos. Sa mga may problema rin po spiritual, ikaw rin po magbigay ng lunas. At sa problema pinansyal, ikaw po patuloy na mag-sustain. Dalahin ko rin, Panginoon, mga kapatiran na pray ng kanilang trabaho. Diyos, patuloy na ikaw po magbigay ng enlightenment sa kanila. Magbigay po ng wisdom sa kanila at magbigay po ng opportunity and possibility sa lahat ng kanilang mga pinapanalangin regarding sa kanilang trabaho. So Diyos, patuloy po pangunahan ng kapatiran na ito sa kanilang paghahanap ng kanilang pagkakakitaan. Dalahin ko rin, Panginoon, mga kapatiran na patuloy na may pinagdadaanan po sa kanilang anxiety, bigyan ng kapanatagan sa kanilang kaisipan, at patuloy na hinahon sa lahat ng bagay. Dalahin ko rin po, Diyos, sa mga kapatiran na nag-pray ng kanilang wisdom, knowledge, and safety, patuloy mong pagkalooban. Kaya din, Panginoon, ang patuloy na pag-aaral namin ng iyong salita, sa pamamagitan ng doctrine class, dalahin ko na patuloy niyo po pangunahan, Panginoon, at ito po siyang patuloy na maging sentro ng pagpatuloy. Ganyan din ng Diyos sa mga tagasunod namin via live stream na hindi man namin ito kasama pa sa simbahan, subalit may mga kahilingan sila sa kanilang mga panalangin ng Diyos. Dalahin ko na ito po magbigay ng katugunan sa kanilang mga panalangin at patuloy na sila ikausapin mo, Panginoon. Kaya di, Panginoon, ang aming gobyerno, patuloy mong pangunahan, ang mga frontliners, patuloy mong pangunahan, maging ang vaccine sa Diyos, ikaw po ang patuloy na magbigay ng katuparan ng Diyos. Dalahin ko rin, Panginoon, na patuloy mo pong bigyan ng kagalingan ang buong mundo at buong bansa, Panginoon, laban po dito sa pandemic ito ng COVID-19. Panginoon, dito po sa aming bayan, patuloy niyo pong bigyan ng kagalingan at lunas. At magkaroon na po ng kausayan ng mga may infection. At patuloy bigyan ng kagalingan sa Panginoon.
Nalay ko rin po ang pag-ministry namin dito po sa Christ Covenant. Patuloy niyo pong pangunahan, patuloy niyo pong i-bless Panginoon, at unti-unti ay maibalik namin Panginoon ang mga pagtuturo ng bata at iba pa mga outreaches Panginoon. Diyos, patuloy kayong kumilos sa amin at patuloy na mamuna kami. Maraming salamat o Diyos at patuloy na kami yung patnubayan, gabayan, at palagi. So, kung patuloy natin mapuri, pasalamatan at naitapos. At ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po. At see you tomorrow. Po. Mamaya po alas 3, Bible study. Keep watching. Bukas po. God bless everyone.